Kamusta, mga minamahal kong kapatid? Naway ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesus ay sumainyo ngayon at sa buong inyong pamilya. Amen. Purihin ang Diyos. Ako si Pastor Antonio Jr. at natutuwa akong makasama kang muli dito. Makinig ka, kakausapin ng Diyos ang iyong puso kahit ikaw ay nababalisa at nag-aalala. Mga kapatid, ang salita ng Diyos ang sagot dahil dito natin nalalaman kung paano kumikilos at gumagawa ang Diyos sa buhay natin. Dahil maraming hindi umaayon para itong salamin ng ating kaluluwa. Kaya naman, bago tayo manalangin, napakahalaga na magnilay tayo sa salita ng Diyos dahil sa pamamagitan nito, ang ating puso ay makakatanggap ng pananampalataya, isang pananampalatayang magpapagana sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, isang pananampalatayang magbubukas ng langit sa ating ulunan. Amen. Alam niyo ba ang problema mga kapatid? Madalas tayong naghihintay ng tanda mula sa langit at nakakalimutan natin na marami nang ginagawa ang Diyos. Isipin mo, simula nang magdasal ka dito kasama ko, kumusta na ang buhay mo? Sabihin mo. Kung maaari, isulat mo dito sa mga komento. Gaano nakatagal mula nang sinimulan mo ang panalangin sa umaga at gabi? Gusto kong basahin mamaya ang mga komento. Natutuwa ako mga kapatid na naging paaralan ito dito. Parang ito ang paaralan ng Espiritu Santo. Dahil dito tayo nagdadasal, dito natin pinagsasama-sama ang ating lakas. Hindi ba totoo? Tuwing nandito ka kasama ko, mas nagiging masaya ako dahil nararamdaman ko na natutupad ang layunin ng Diyos na abot ito. Mga kapatid, dati akong dumaan sa malaking pagsubok na walang makita ang solusyon. Aminin ko sa inyo, sinubukan ko na ang lahat ng paraan para masolusyunan ang problema. At kung hindi pa sapat ang mga pagsubok na pinagdadaanan ko, mayroon pang mga problema ng ibang tao na palaging humihingi sa akin ng panalangin. Aaminin ko sa inyo na dumating ako sa puntong sobrang pagod na talaga. Alam nyo? At dahil sa pagod, dumating din ang pagkabalisa. Madalas mga kapatid, nahuhuli kong lutang ako. Alam nyo? Nagsimula ng mag-alala ng kaunti ang asawa ko tungkol sa akin. At doon ko rin sinimulang isulat ang isang libro na tumatalakay mismo tungkol sa pagkabalisa. Sa librong iyon, pinagsama-sama ko ang 100 mensahe para matulungan ang mga tao na mapanatag ang kanilang buhay. At sa mga mensaheng iyon, nagbahagi ako ng mga halimbawa mula sa sarili kong buhay sa lahat ng pinagdadaanan ko noon. Dahil naunawaan ko ang isang prinsipyo mula sa Biblia na ganito, kapag dumadaan ka sa isang pagsubok, ibig sabihin gusto ng Diyos na mapagtagumpayan mo ang pagsubok na iyon. Tutulungan ka ng Diyos sa problema mo at makakatulong ka rin sa iba pagkatapos. Habang nasa proseso ka, gagawa ng paraan ng Diyos para matupad ang kanyang layunin at mapag-isipan mo ang isang bagay. May mga panahong kailangan mo ng panalangin, tapos may ipapadala ang Diyos na lalapit sa iyo para humingi rin ng panalangin. O kaya, dumaraan siya sa mas mabigat na pagsubok kaya mo siya ipinapanalangin? Alam kong kaya mo dahil sabi sa Biblia, lahat ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Amen mga kapatid. Noong panahong iyon, sumulat ako ng librong tumutulong sa mga tao, labanan ang pagkabalisa. Ang pamagat nito ay laging pagkabalisa. Walang numero. Tama? May 100 mensahe ito, pero nais kong ibahagi ngayon ang isa na tumatalakay dito. Madalas nating isipin na walang ginagawa si Diyos, pero sa totoo, may mahahalaga siyang ginagawa. Sa araw-araw, hindi natin napapansin at saka lang natin nare-realize kapag huli na. Makikita mo dito ang isang halimbawa mula kay Apostol Pedro kung saan binisita siya ng isang anghel. Dumalaw sa kanya ang anghel na iyon. Mga kapatid, magdadala ako ng mga detalye rito na hindi ninyo napansin, pati si Apostol Pedro. Narealize lang niya pagkatapos gawin ng Diyos ang himala. Kadalasan, ganito talaga, di ba? Kapag may problema o kahirapan, madalas hindi natin agad nakikita ang solusyon. At kapag tiningnan natin ang mga nangyayari, parang wala talagang gumagana. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na kahit yung mga bagay na parang hindi nagtagumpay ay bahagi na rin ng plano ng Diyos, maniniwala ka ba? Naalala mo ba yung sinasabi sa Biblia sa Roma 8:28 na lahat ng bagay ay nagtutulungan para sa ating kabutihan? Naipaliwanag ko na dati sa inyo na kapag sinabi ng Biblia na sabay-sabay, yun yung sandali na pinagsasama-sama ng Diyos ang lahat ng piraso at bumubuo siya ng isang napakagandang obra, isang magandang likha. Alam mo yon? Ganyan kumilos ang Diyos sa buhay natin, kaya hindi dapat questionin ang kanyang kapangyarihan at mga nangyayari. Minsan may nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, nagrereklamo ka, pero maaaring iyon pala ay isang malaking pagliligtas para sa'yo. Hindi natin alam, di ba, mga kapatid, kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap
at sa paligid natin. Hindi natin alam ang lahat, ngayon lang ang nakikita natin, pero alam ng Diyos ang hinaharap. Magdadala ako ng mensahe na makikita mo kung paano pinag-uugnay ng Diyos ang mga tao sa tamang oras, at ito'y kamangha-mangha. Mga kapatid, paano nagsisimulang magkatugma ang mga bahagi ng iyong buhay? At umaasa ako na pagdating ng oras ng panalangin, mas luminaw na ang iyong isipan para maintindihan mong kasama mo ang Diyos. Amen. Papuri sa Diyos. Magsimula na tayo. Pero gusto ko lang munang humiling. I-click ang mag-subscribe na button dito. Sa tabi ng video, may kampanilya. I-activate ito at piliin ang lahat para hindi mo ma-miss ang mga susunod kong video. Ayos ba? Paalala lang mga kapatid, 3:00 ng hapon ako magpapadala ng mensahe. Ayokong mawala ka dahil malaking pagpapala ang mga video tuwing hapon. Gusto talaga kitang makasama. Ayos ba? Simulan na natin mga kapatid. Ganito yon. Nagbabasa ako ng bahagi sa mga Gawa 12 at napansin ko ang maraming bagay na di natin napapansin araw-araw. At isa doon ay ganito. Madalas nating akalain na agad nilulutas ng Diyos ang ating problema na parang genie sa lampara. Hindi ba totoo? Nagdadasal tayo para sa trabaho at gusto nating paggising may kontrata na agad sa mesa. O kaya naman, nagdadasal tayo para gumaling at gusto na nating agad makabangon mula sa kama na parang walang nararamdamang sakit. O kaya naman, nagdadasal tayo para sa ating kasal at inaasahan natin na magbabago agad ang ating asawa mula gabi hanggang umaga, na maaayos agad ang ating pagsasama. Akala natin magiging madali at puro saya na lang, di ba? Kasama si Jesus at hawak ang kanyang salita, higit pa tayo sa nagwawagi. Pero tingnan mo, ngayon maiintindihan mo na, minsan at para sa lahat, na hindi ganun kadali ang lahat. May proseso mga kapatid, kadalasan ay masakit ang prosesong ito. Dahil hindi madali ang magtiwala sa Diyos na hindi mo nakikita, hindi rin madali ang maniwala sa isang bagay na hindi nakikita ng iyong mga mata. Pero sa kwento dito ni Apostol Pedro, na nasa mga Gawa, Kabanata 12, matututuhan mo ang isang bagay. Ang Diyos ay Diyos na gumagawa ng ganap na gawain. Hinahayaan niya ang proseso pero tinatapos din niya ito. Kaya ipapaliwanag ko kung paano nangyari ang lahat. Ikinuwento sa kabanatang ito ng mga Gawa ang kalagayan ni Pedro, mga kapatid. Dahil ito kay Haring Herodes na napakabagsik, ipinapatay na niya ang apostol na si Santiago. At nang makita niyang natuwa ang mga tao doon, napansin niyang umaangat siya sa kanyang karerang pampulitika. Kaya ipinahuli rin niya ang apostol na si Pedro, mga kapatid. Wala nang takas si Pedro dahil kinabukasan, tiyak na siya ay lilitisin at hahatulan. Ayon sa Biblia, si Pedro ay nasa bilangguan at natutulog. Tulog ng pang-aapi na wala kang magawa. Naalala ko na may mga kapatid na gumawa ng malaking kawalang katarungan sa akin. Tinanggal nila ang aking website na binibisita ng mahigit 500,000 tao bawat buwan. At pagkatapos, yung lalaki na gumawa ng site na yon para sa akin, naniniwala ako na ang demonyo, di ba? Ginamit niya ang buhay niya para hadlangan ako, kahit maraming tao ang natutulungan. Pagkatapos, nagpa siya ang lalaki na angkinin ang site para sa kanya. Pumunta siya sa notaryo, nirehistro lahat sa pangalan niya, at sinabi sa akin sa telepono na hindi na raw akin ang site na yon. Mga kapatid, aaminin ko, ito ang isa sa pinakamahirap na sandali ko kasi bigla na wala sa ere ang site ko. Madalas akong tanungin ng mga tao, Pastor, nasaan na ang mga mensahe at site mo? Wala akong maibigay na sagot. Kaya kinailangan kong kumuha ng abogado at naaalala ko na wala talaga akong pera noon para bayaran ng maayos yung abogado na yon. Nagtiwala akong gagamitin siya ng Diyos para tulungan akong ipaglaban ang kaso ko. At pagkatapos, lumipas ang mga araw, isang hukom ang naglabas ng pansamantalang utos para maibalik ang site online. Salamat sa Diyos, nagtagumpay ako dahil kasama ko siya. Sigurado ako doon. Siyempre, gumamit siya ng abogado at lahat pa, pero alam natin na ang Diyos talaga ang gumagalaw ng lahat ng bagay. Pero gusto kong sabihin sa iyo na noong mga araw na hindi gumagana ang aking site, aaminin ko na nakahiga lang talaga ako sa kama. Wala akong lakas, nagdadasal ako tuwing umaga, hapon at gabi. At naalala ko pa nga ang isang bahagi sa Lucas, Kabanata 18, kung saan mismo si Panginoong Hesus ang nagsabi na ang Diyos ay gagawa ng katarungan agad para sa lahat ng kanyang mga pinili, na tumatawag sa kanya araw at gabi. At dahil din sa bahaging iyon, kaya napagpasyahan kong simulan dito, kasama kayo ang panalangin sa umaga
at panalangin sa gabi. Dahil ang Diyos tiyak na gagawa rin siya ng katarungan sa buhay mo. Amen. Hindi mahalaga kung ikaw ngayon ay mahina, pagod at walang lakas. Ang Panginoon ay kasama mo, aking kapatid na lalaki. Ang Panginoon ay kasama mo, aking kapatid na babae, at walang masamang mangyayari sa iyo. Amen. Naniniwala ka ba na kayang ayusin at ibalik ng Diyos ang lahat ng bagay? Kaya, itutuloy natin dito ang kwento ni Pedro dahil gaya ng sinabi ko sa iyo. Siya ay natutulog, nakagapos sa pagitan ng dalawang sundalo at mayroon pang ibang mga sundalo sa mga pintuan ng selda. At kung titingnan natin, sa pananaw ng tao, imposibleng makalabas siya roon. Pero may isang maliit na detalye. Alam niyo ba ang nangyari mga kapatid? Ang iglesia ng Panginoong Hesus at mga kapatid sa pananampalataya. Nasa labas sila at nananalangin sila ng buong taimtim. Iyan ang sinasabi ng Biblia. Ang iglesia ay nananalangin ng walang tigil, hindi tumitigil. At pagkatapos, sa kalagitnaan ng gabi, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita. Tingnan mo ang himala. Ngayon isipin mong may anghel na lumitaw dala ang kapangyarihan ng Diyos. Ano agad ang naisip mo? Mga kapatid, na basta hahawakan lang niya ang kamay ni at ilalabas siya mula sa kulungan, tama ba? Parang ite-teleport siya na parang isang mahika. Pero hindi naman ganun ang nangyari. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng Biblia sa mga gawa, Kabanata 12, talata 9 hanggang 11. Ganito ang sabi, kaya lumabas si Pedro ng selda at sumunod sa anghel. Hindi niya alam kung totoo ang ginagawa ng anghel. Akala niya ay nananaginip lang siya. Kaya dumaan sila sa una at O segundo grupo de guardas e nakarating sila sa tarangkahang bakal na papunta sa lungsod. Kusang bumukas ito at sila'y dumaan. Pagkatawid sa kalye, iniwan ng anghel si Pedro. Saka lang siya natauhan at nagsalita. Ngayon, sigurado na akong ipinadala ng Panginoon ang kanyang anghel at pinalaya ako mula kay Herodes at sa inaasahan ng mga Hudyo. Luwalhati sa Diyos. Tingnan ninyo ito mga kapatid. Ang paglaya ni Pedro ay isang proseso. Hindi ko alam kung nagustuhan mo, pero ito ay sunod-sunod na mga hakbang ng pagsunod. Ipapakita ko sa iyo dito kung paano nangyari lahat. Tingnan mo muna para maintindihan mo, bago ang talatang binasa ko sa iyo. Ayon sa Biblia, hinipo ng anghel si Pedro, ginising siya at sinabing, "Pedro, tumayo ka!" Kaya nalaglag ang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At pagkatapos, sinabi ng anghel, "Isuot mo ang iyong damit at isuot mo ang iyong mga sandalyas." At sumunod si Pedro. Pagkatapos, sinabi ng anghel, "Isuot mo ang balabal mo at sumunod ka sa akin." Sumunod siya, pero akala niya ay panaginip lang ang lahat, isang pangitain lamang. Kaya mapapansin mo na hindi naman tinransport ni Diyos si Pedro palabas ng kulungan, ginabayan lang niya ito. At si Pedro, kinailangan niyang dumaan sa unang gwardya, tapos kinailangan pa niyang dumaan sa pangalawang gwardya. At bawat hakbang na ginagawa niya, bawat yugto, pinapatunayan na kamay ng Diyos ang gumagawa. Kumikilos, hindi ito galing sa isip niya. At saka lang niya nalaman pagkatapos niyang sumunod sa bawat maliit na bagay. Pagkalakad niya sa madilim na pasilyo ng bilangguan, doon lang kusa nabuksan ang pinakamalaking bakal na tarangkahan. Ipapaliwanag ko ito sa inyo mga kapatid. Madalas natin akala ang Diyos ay kikilos agad-agad, parang pitik ng daliri. Naaalala mo ba ang sinabi ng anghel kay Pedro? "Pedro, isuot mo ang iyong damit, isuot mo ang iyong sandalyas, isuot mo ang iyong balabal. Tumayo ka mula sa kinalalagyan mo." Ibig sabihin, maraming utos ang ibinigay ng anghel sa kanya at kinailangan sundin ni Pedro ang lahat ng iyon ng tapat dahil iyon ang probisyon ng Diyos. Tamang panahon na para mangyari ang mga bagay na iyon. Madalas, pag matagal na tayong nasa disyerto at oras ng bumangon, wala tayong ginagawa. Hindi ba totoo? Tayo ay nananatili na lang sa kinalalagyan natin. Wala na tayong lakas, wala na tayong gana para magpatuloy. Naalala mo ba si Propetang Elias? Nakulong siya noon. Biglang dumating ang anghel, binigyan siya ng pagkain, nagdala ng inumin, nagdala ng tubig para may mainom siya. Pero si Elias ay sobrang balisa, sobrang nalulumbay, kaya bumalik siya sa pagtulog. Sabi sa Biblia, ginising ulit siya ng anghel at binigyan ng pagkain at inumin. At pagkatapos, nagbigay siya ng utos kay Elias. "Lumabas ka sa yungib na yan dahil mahaba pa ang lalakbayin mo, mga kapatid." Elias. Naglakad siya ng 40 araw at gabi. Ang baon lang ay tinapay at pitsel ng tubig na dala ng anghel. Ibig sabihin, kung kay Elias lang, mananatili siya sa yunggib na yon at walang bagong mangyayari sa buhay niya. At alam ko na baka iniisip mo rin at tinatanong mo ako,
Pero pastor, imposible nang masolusyonan ang sitwasyon ko. Pastor, sinubukan ko na. Pastor, hindi ko na kaya. Huwag mo akong hilinging ipagdasal yan. Ang kasal ko, pinansyal na kalagayan. Pastor, pagod na ako. Ayoko na. Mga kapatid, magpakatapat tayo. Hindi rin maganda ang sitwasyon ni Pedro. Sa katunayan, mas malala pa ito kaysa sa atin ngayon. Mamamatay na kinabukasan si Pedro at wala na siyang paraan makatakas sa kulungan dahil may mga gwardya sa lahat ng sulok at sa loob ng selda. Pero, mga kapatid, kapag may plano ang Diyos sa buhay ng isang tao, walang sino man ang makakapigil. Walang makakabigo sa mga plano ng Panginoon. At nararamdaman ko dito sa puso ko na kung nakikinig ka sa akin ngayon, ibig sabihin ay hindi pa tapos ang plano ng Panginoon para sa buhay mo. Amen, bubuwagin ng Diyos ang mga tanikala. Magdadasal tayo mamaya. Sigurado ako na matutupad ang proseso. Tapat na isipan. Pero ngayon kailangan mong pakinggan ang tinig ng Espiritu Santo. Kailangan mong sumunod kahit sa maliliit na detalye. Amen. Papuri sa Diyos. Kumpletuhin muna natin ang kwento bago magdasal. Gusto ko lang ipaalala sa iyo ang isang pangyayari kay Isaac. Naalala mo ba siya? Ang anak ni Abraham? Oo, mga kapatid, si Isaac. Minsan, gusto niyang makahanap ng asawa, isang babaeng makadiyos para sa kanya. Kaya ipinadala ni Abraham ang kanyang lingkod para hanapin ang magiging asawa ng kanyang anak. Mga kapatid, aaminin ko, hindi madaling misyon iyon. Dahil ang lingkod na ito ay nasa isang banyagang lupain. May malaking responsibilidad at alam mo ba kung ano ang ginawa niya? Hindi siya nagdasal na may babagsak na babae mula sa langit o may anghel na magtuturo ng babae. Gumawa siya ng praktikal na panalangin. Naniniwala akong mabilis lang iyon at ito ang ginawa niya. Pumunta siya sa balon ng bayan habang lumalabas ang mga dalaga para kumuha ng tubig at nagdasal. Sa Genesis 24, humingi siya sa Diyos ng malinaw na palatandaan. Sinabi niya sa Diyos, "O Panginoon, ang dalagang hihingan ko ng tubig at bibigyan niya ako ng tubig at mag-aalok pa siyang painumin ang aking mga kamelyo na siya nawa ang mapili." Kasi, mga kapatid, isipin nyo, yung dalaga na mag-aalok na painumin ang 10 kamelyo na pagod mula sa mahabang biyahe. Napakabigat ng trabahong yon, di ba? Nangangailangan yon ng pusong mapagbigay, pusong mapaglingkod. Kaya, praktikal na pamantayan yon. At sinasabi sa Biblia na bago pa man siya matapos manalangin, dumating na si Rebecca at ginawa niya mismo ang hinihiling niya. Mga kapatid, dumating ang sagot ng Diyos sa isang pagkakataon na nakita ng alipin. At mula roon, siya'y kumilos at kinumpirma ng Diyos ang pagpili. Ibig sabihin, hindi siya naghintay lang ng mahika. Pumunta siya roon, nanalangin, nakita ang malinaw na tanda at nagpasya. Tulad ni Pedro, kinailangan niyang lagpasan ang mga gwardya, labanan ang katamaran, at sundin ang anghel. Gusto kong ibahagi ang halimbawang ito para maintindihan mo na kadalasan ang panalangin at sagot dito ay hindi agad darating na handa para sa iyo. Maaaring dumating ito sa anyo ng isang tao na magbibigay sa iyo ng payo, halimbawa, o maaaring dumating ito sa anyo ng isang pintuan na nagsasara. Bakit hindi pwedeng si Diyos ang magsara ng mga pintuan at ituro sa atin ang ibang daan? Maaaring may damdamin kang naramdaman na nagtulak sa iyo na gawin ang isang bagay. Baka kailangan mong hanapin ang isang tao para humingi ng tawad o ialok na ipagdasal siya. Kaya, maaaring gamitin ng Diyos ang iba't ibang sitwasyon at bagay na nangyayari sa iyo para ipakita na nagaganap ang proseso. Walang mali doon. Kailangan mong pahalagahan ang araw-araw. Dahil kung palagi kang nakatingin sa tuktok ng bundok, mabibigo ka lang. Malulungkot ka kasi parang ang tagal bago makarating sa taas, di ba? Pero kung titingnan mo ang paligid at bibigyan ng halaga, Cada detalhe, na ikaw ay may kalusugan, na may pamilya ka, na may katawan ka, may isipan ka, alam mo yon. Mga kapatid, napakarami nating dahilan para magpasalamat sa Diyos. Kaya sa sandaling ito, tayo ay mananalangin. Gusto kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso dahil nanatili ka hanggang ngayon. Isulat mo rin dito sa mga komento na ang Diyos ay ginagabayan ako sa proseso. Sabihin mong oo o kaya ay isulat mo lang. Kailangan ko talaga ng salitang ito ngayon at sigurado akong pagpapalain at mahihikayat nito ang mga tao na gustong makinig din ng salita. Amen. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata at sa pagtatapos ng panalangin, pakiusap, huwag umalis nang hindi ito ibinabahagi. Dahil naniniwala akong gagamitin ka ng Diyos ngayon sa buhay ng mga taong pagbabahaginan mo sa WhatsApp at mga grupo. Sigurado ako na marami ang makakarinig ng mensahe
at maaaring iligtas at ibalik ng Diyos ang kanilang buhay sa pamamagitan mo. Luwalhati sa Diyos, manalangin tayo. Ipikit ang mga mata, aleluya, kausapin natin ang Panginoon, aking Diyos at Ama. Nagpapasalamat kami sa bagong araw ng buhay. Salamat Diyos sa iyong Espiritu na laging nagpapalakas sa amin araw-araw. Isang tunay na biyaya, ang mga panalangin sa umaga at gabi, pati mga mensahe tuwing hapon ay naging mga pintuang binuksan mo para maipahayag ang iyong salita sa buong bansa at maging sa labas nito. Panginoon kong Diyos, inilalapit ko sa iyo ngayon ang buhay ng aking kapatid na lalaki at kapatid na babae. Ilang tao, Diyos, ang nabibigatan at nanghihina sa kanilang paglalakbay, Panginoon. Madalas, nawawalan sila ng pasensya dahil hindi nila makita ang solusyon at parang pare-pareho lang ang bawat araw. Walang bagong nangyayari, ngunit humihiling pa rin ako sa iyo, Ama. Patawarin mo ang aming takot, pagkabalisa at kakulangan sa pananampalataya na dahilan kaya problema lang ang aming nakikita. At nakakalimutan namin na Ikaw ang Diyos. Ikaw ang namumuno sa mga anghel. Ikaw ang nagpapabagsak ng mga pader. O aking Ama, hinihiling namin sa iyo ngayon, Panginoon, pakikalmahin mo ang bagyo sa aming mga puso, maawa ka sa amin, Panginoon. Madalas kami nandito, pero ang isip namin ay wala dito. Iniisip natin ang napakaraming bagay at hindi na tayo makapag-concentrate sa panalangin. Sa oras na ito ng paglapit sa iyo, Ama, itinataas ko ang aking panalangin para sa bawat kasamang nananalangin. Hinihiling ko na dumating ang iyong banal na Espiritu sa kanila ngayon upang bigyan sila ng liwanag sa isipan at kapayapaan sa puso. O Panginoon, ipakita mo sa taong ito ang unang hakbang ng pagsunod na dapat niyang gawin. Ngayon, binasa namin sa iyong salita, Panginoon, na lahat ng ginagawa mo ay dumadaan sa proseso, sitwasyon at relasyon. Ama ko, hinihiling ko, buksan mo ang aming mga mata upang maintindihan namin ng lubos ang ginagawa mo sa aming buhay. Aleluya, Ama. Wasakin mo rin ngayon ang lahat ng tanikala ng takot na nagpaparalisa sa taong ito. Oh, Diyos ko, ang daming tao ang tinatamad, isang pagod na hindi nila maipaliwanag. Kung ito ay espiritual na masamang impluensya, pinapalayas ko ito ngayon sa pangalan ni Jesus. Lumayas ang lahat ng kasamaan sa buhay ng babaeng ito, lalaking ito, at taong ito, na madalas akala nila ay kalungkutan. Pero sa totoo lang, ito ay isang masamang pang-aapi na espiritual. At dahil dito, pinapalayas ko ang lahat ng gawa ng dyablo laban sa buhay ng taong ito, laban sa pamilyang ito, Diyos. Sa sandaling ito, naaalala natin ang mga taong mahal natin. Alam ko, Ama, na inilalagay mo ito sa isipan ng iyong mga anak. Ilang tao na dapat nilang ipagdasal sa mismong sandaling ito. Ama, ako'y nananalangin sa sandaling ito para sa isang tao na pumapasok sa aking isipan. Isa siyang dalaga, Panginoon. Siya ngayon ay may depresyon, malungkot, nabibigatan at madalas ay ayaw na niyang mabuhay pa. Kalungkutang walang hanggan ito, hindi niya alam ang pinagmulan. Ngunit, Panginoon, ako'y nakikiusap dito ngayon. Maawa ka, Panginoong Hesus. Ibinuhos mo ang iyong dugo para sa taong ito. Ibinuhos mo ang iyong dugo doon sa krus dahil alam mong kakailanganin ka ng taong ito. O Panginoon, maawa ka, Panginoon. Ama ko, alisin mo lahat ng pakiramdam ng kamatayan at masamang damdamin sa puso ng dalagang ito. Unawain mo, sa ngalan ni Jesus, pinalalayas ko lahat ng espiritu ng kamatayan at espiritu na pumasok sa buhay ng taong ito. Gaya ng nangyari kay Pedro, bumagsak sa lupa ang mga tanikala. Idinedeklara ko na ang mga tanikalang ito ay bumabagsak na rin ngayon sa lupa sa ngalan ni Jesus. Ikaw, mahal kong kapatid, na nakakaramdam ng ganitong bigat, ng mabigat na pakiramdam sa paligid, simulan mong manalangin kasama ko. Huwag kang titigil. Dahil tayo ay nasa gitna ng isang espiritual na labanan. At naniniwala ako na ang anghel ng Panginoon ay papunta dyan sa inyong bahay, sa mismong sandaling ito. Ama, hinihiling ko po, basagin mo, Panginoon, ang lahat ng relihiyosidad at paghuhusga ng taong ito, aking Ama. Hindi po tayo nandito para sa relihiyon, kundi para sa ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya naman, aking Ama, hinihiling ko po sa iyo, maawa ka po sa amin. Pumasok ka po sa aming buhay at pumasok ka po sa aming tahanan. At gawin mo po, Panginoon, na ang imposible ay maging posible. Sa pangalan ni Jesus. Nananalangin din po ako, Ama,
ngayon para sa lahat ng nakakulong sa sakit ng katawan at kaluluwa. Ilang tao ang puno ng kapaitan dahil hindi nila kayang magpatawad. Ilang tao ngayon ang iniisip na wala ng pag-asa ang kasal nila, na sila ay nasa pinakamababa at di na makakaahon pa sa ganitong sitwasyon. Panginoong Jesus, hinihiling ko sa iyo, Ama, hipuin mo, Panginoon. Ngayon, alisin mo gamit ang iyong kamay, Panginoon. Alisin mo gamit ang iyong kamay ang lahat ng bigat sa espiritu, lahat ng kalungkutan, lahat ng pagdurusa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Aleluya. O aking mahal, hindi ko matatapos ang panalangin na ito nang hindi kita iniimbitahan muna. Ikaw na hindi pa ibinibigay ang buhay mo kay Jesus. Ikaw na pakiramdam ay nawawala. Pagod na, pero alam mong ito na ang pagkakataon. Ito ay mula sa Panginoon. Kaya gusto kitang bigyan ng pagkakataong ito. Isang panalangin na tulad nito ang nagbago ng buhay ko magpakailanman. Kaya kung maaari, gusto kong ipikit mo ang iyong mga mata. Panatilihin mong nakapikit ang mga ito at sabihin mo ang mga salitang ito. O Panginoong Jesus, kinikilala ko na ako ay makasalanan. Kinikilala ko na kailangan ko ang iyong kapatawaran. Hindi ko na kayang magpatuloy na mag-isa. Kailangan ko ang iyong tulong. Jesus, binubuksan ko ang pintuan ng aking puso ngayon at inaanyayahan kita na pumasok at hinihiling ko na ikaw ang maging aking Panginoon at aking tagapagligtas. Naniniwala ako na namatay ka sa krus, sa aking lugar, upang bayaran ang aking mga kasalanan at na ikaw ay muling nabuhay sa ikatlong araw. O Jesus, pinagsisisihan ko ang lahat ng kasalanan ko at hinihiling ko sa iyo na isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay at bigyan mo ako ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan, ng pagpapanumbalik sa aking pamilya at pati na rin sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat. Amen. Kaluwalhatian sa Diyos. Mahal kong kapatid, napakapalad. Ramdam ko ang kapayapaan at gaan dito. Naniniwala akong sinagot ng Diyos ang iyong panalangin. Ayon sa Biblia, kung may pananampalataya ka, ligtas ka na. Hindi dahil sa iyong mga nagawa, hindi dahil sa iyong ginagawa o hindi ginagawa, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. Amen. Pero ito ay simula pa lamang. Dahil mula ngayon, dapat mo pang hanapin at lapitan ang Diyos. Patuloy na manalangin, maghahanap ng mga sagot sa Biblia, ng gabay para sa iyong buhay, at maghahanap din ng isang simbahan na tunay na nangangaral ng salita ng Panginoon. Sigurado ako na ipapakita sa iyo ng Diyos kung sino ang mga kapatid mo sa pananampalataya, ang iyong tunay na pamilya, na siyang pamilya sa pananampalataya. Amen! Naway pagpalain ka ng Diyos ng makapangyarihan. Hinihintay kita sa susunod na video, isang mahigpit na yakap. Uy, pwede ba kitang tanungin ng isang bagay? Napansin mo na ba na madalas hindi umaayon ang mga bagay sa buhay mo? Doon, nakakaramdam ka ng pagkalito, pagkadismaya, at iniisip mong di ka na magiging masaya. Ang dami mong kinakaharap na problema. Problema sa relasyon, problema sa pamilya, kakulangan sa pera, at kung ano-ano pang mga bagay na nangyayari na talagang nagpapalungkot sa iyo. Dahil dito, humihina ang pananampalataya mo. Alam mo ba kung bakit ito nangyayari? Sigurado akong may bagay na nahihirapan ka. At ito mismo ang pumipigil sa iyo na mamuhay ng may kapayapaan, pagkakaisa, at kasaganaan. Hindi mo kasi isinasabuhay ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos. Pero alam kong sinusubukan mo. Pero parang may pumipigil sa iyo na magdasal. May humahad lang para maintindihan mo ang salita. Kaya pakiramdam mo ay naliligaw at nabibigo ka. Kaya gusto kitang sabihin ng isang bagay. Libo-libong tao na ang sumali sa kilusang ginawa ko na tinawag na paglalakbayda. Nakakamit nila ang paglago sa espiritual, napapabuti nila ang kanilang mga relasyon, at ang kanilang buhay ay naging mas masaya at pinagpala. Naranasan ko na ang mga pinagdadaanan mo, at alam ko kung gaano kasakit ang nararamdaman mo. Pakiramdam ko rin noon ay lubos akong nawawala. Alam ko na kailangan kong magdasal pa, kailangan kong magbasa ng Biblia, pero hindi ko magawa, kaya naman labis akong nadidismaya. Matapos ang matagal na pakikipaglaban, natuklasan ko kung paano lumago sa paglalakbay ko kasama ang Diyos. Pagkatapos ko yun gawin, nagbago ang buhay ko, parang naging alak mula sa tubig. Napakalaki ng pagbabago na ngayon ay natutulungan ko ang libo-libo at libo-libong tao araw-araw. Kaya gusto kong mangako ka, una sa sarili mo at pati na rin sa Diyos, na susundin mo lahat ng sasabihin ko dito sa video na ito. Ayos ba? Ang unang bagay na kailangan mong gawin, kailangan mong manalangin at magbasa ng Biblia sa tamang paraan para pumasok ito sa puso mo at magdala ng pagbabago na matagal mo nang hinahangad at mabago rin ang iyong ugali.
Alam kong madalas hindi mo alam ang gagawin dahil sobrang lungkot, balisa, at naliligaw ang puso mo. Alam ko rin na madalas kang nadidismaya dahil wala kang lakas para magpatuloy. Naranasan ko rin ang ganito sa loob ng maraming taon at alam ko ng eksakto kung ano ang pakiramdam niyan. Hanggang sa nagsimula akong makita ang salita ng Diyos sa isang simple at praktikal na paraan. Ang paglalakbay na iyon ang nagbago ng buhay ko. Kaya ngayon nandito ako, tumutulong sa libu-libong tao makahanap ng kapayapaan, pagkakaisa at direksyon. Mga kapatid, hindi ko kayang itago lang ito para sa aking sarili. Hindi ko kayang sarilinin ang kaalamang ito. Dahil dito, sumulat ako ng 3 aklat bilang pundasyon para matutunan mo ang simpleng paraan ng paghahanap sa Diyos at makakita ng resulta sa buhay. Ang una ay ang sandali, kasama ang Diyos. Papalakasin nito ang iyong espiritu sa paraang mararamdaman mo ang matinding pagnanais na hanapin ang Diyos. Sa aklat na ito, madali mong maiintindihan ang salita at lalakas ang iyong pananampalataya sa Kanya. Magbabasa ka ng isang mensahe para sa bawat araw ng taon at tandaan na ang lahat ng mensaheng ito ay hinati ayon sa mga paksa para direkta kang makapunta sa salitang kailangan mo talaga. Pangalawa, ang aklat ay buhay ng panalangin. Binabago ng aklat na ito ang iyong damdamin, nagpapagaling ng emosyon at nagbibigay ng direksyon sa buhay. Mapapansin mo na mas magaan ang iyong araw-araw. Ang panalangin ay nagpapakalma ng puso at nagpapagaan ng kaluluwa. Amen! Dito makakahanap ka rin ng panalangin para sa araw-araw. Nakaayos ang lahat ng ito ayon sa paksa, gaya ng panalangin para sa pagkabalisa, depresyon, pag-aalala at pagkakasala. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon at ang mga panalangin ito ay magpapalakas sa iyong paglalakbay kasama ang Diyos. At sa huli, narito ang aklat na Minuto ng Kapayapaan. Ito ang aklat na magbabago ng iyong mga kilos at gagabay sa iyo upang hindi ka na muling makaramdam ng pagkaligaw. Sige, ang aklat na Minuto ng Kapayapaan. Mayroon itong mga madaling at mabilis na gawain para maisagawa mo sa iyong araw-araw. Sabi nga sa Biblia, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Amen. At dahil gusto kong lahat kayo ay magkaroon ng access sa pagkaing espiritual na ito araw-araw, inilalagay ko ang 3 librong ito sa digital na format. Magkaroon kayo ng access kahit saan kayo naroroon, gamit man ang inyong cellphone o computer. At ito, mga kapatid, ay abot kayang presyo para sa lahat. At kayo rin ay makakatulong upang mas marami pa tayong maabot ng ating ministeryo gamit ang mensahe ng Ebanghelyo. Kaya, bisitahin nyo ang www.jornadadafe.com.br na lumalabas dito mismo sa inyong screen. O kaya naman, i-click nyo ngayon ang link na nasa ibaba ng video sa description. Sige, mabilis lang ito, ligtas, at matatanggap mo agad-agad ang 3 kong digital na libro sa iyong email para masimulan mo na ang iyong pagbabago ngayon din. Okay? Kaya i-click mo na ang link na nasa ibaba ng video. Naway lubos kang pagpalain ng Diyos, mahigpit na yakap.